Ayan, so ang pwede mo kasing gawin kapag installed na yung Windows, punta ka dito sa File Manager. Tapos, eto, click mo lang yung, right click mo dito sa this PC, then Manage. So, tapos, dun sa Manage, punta kang Disk Management. Then, after nun, pwede mong i-shrink yung main volume kung wala pa. Right-click, shrink lang. Para ma-lower yung volume niya. So, yun namang size ng Linux. Ano yun? Depende kung ilan yung gusto mong ilagay. Pero ang Linux kasi is around 30 gig. Okay na yan. Pero sa akin kasi is siguro 100 gig yung ilalagay ko for Linux or Ubuntu. So, yung ipag-install natin 100 to 400. So, equivalent niyan ay 100 gig and then click shrink lang. Ito, gagawin mo lang kapag wala siyang bakanting volume or wala yung mga block. Yan, kagaya nito, yung mga unallocated volume is labeled as block yan. So, kapag may ganyan ka na, isaksak mo na yung iyong flash drive na gagamitin. Yung bootable. Yan, check ko lang yung sa akin pag binaasa. Wait. Kakagawa ko lang kasi na ito. Ayan, so binasa na yung Ubuntu. Yung i-dual boot natin sa kanya. Kasunod nun, pwede natin siyang shutdown. So sa pag naka-fully shutdown na siya, power on lang natin siya and then pumasok tayo sa BIOS. Yan, F2 lang tayo para makapasok sa BIOS or kung ano man yung BIOS key ng mga workstation nyo. So, ayan. Hanapin nyo dito yung ito. Kung ano man yung pangalan or yung brand nung inyong flash drive na ginamit. Hanapin nyo lang dyan sa boot. Tapos make sure na siya yung kataasan. Or kung pwede naman sa inyo na click boot na lang, so okay na rin yan. So itaas nyo lang yan sa boot priority and then save nyo lang yung changes, then exit. Hintayin nyo lang na mag-boot yung Linux. Ayan, so pag lumabas yan, may lalabas dyan na try or install Linux. So, enter nyo lang yan. And after mag-boot ng Ubuntu, ayan, may ganyan na agad dyan. Next nyo lang yung setup nyan. Next, kung wired connection, so wired. Kung wala, di do not connect. Skip nyo lang yan, tapos install Ubuntu. Gawin nyo siyang interactive kasi meron siyang Windows na naka-install. Ayan. Wait nyo lang yan. Setup na lang naman yan, kasunod yan partitioning. Tapos, kung may ganito na option, mas madali. Kasi automatically yan mag-share dun sa main OS.
So next nyo lang yan, lagay ko ng computer name. For example, ito sa akin. Kunwari, ganyan lang. Kunwari lang yan. So, sa password required dyan. Tapos, login nyo lang. Select yung time zone. Tapos, extended selection. Boot manager codex. Ayan. So, automatically nga hanapin nyo ni Ubuntu kung nasaan yung free na ginawa natin kanina 100 GB. Yun lang. Hintayin mo lang ito matapos. Tapos ka na mag-double boot.